Matapos ang nangyaring 1v1 deathmatch ni Utsumura at Shishiba, ay ngayon i-review na natin ang chapter 101 and 102 ng Sakamoto Days ay sa wakas. Masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pagkatalo ni Utsumura sa kamay ni Shishiba, na kung saan ay sa episode na ito ay pagpapatuloy na ang naudlot na labanan between Kanaguri at Taro Sakamoto, isang all-out fight ng dalawang malalakas na assassin sa buong serye. Kaya naman, this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito sa mga tao na nagsipag-alisa na matapos ang nangyaring palabas, na ang inaakala nila noon mga kaibigan ay kasama si Shishiba sa palabas na yon. Nasabing napakaangas daw ng performance. Nasabi naman ng isa na medyo brutal lang daw nangyari. Matapos yan ay dito na sa parang may bridge ay may kita na papahulog na sa ilog itong si Utsumura, na hinulog na pala ni Shishiba kasama ang weapon nito. Nasabi ngayon ay ang swerte na lang ang bahala raw dito kay Mr. Utsumura. May kita naman si Utsumura na unti-unti nang lumulubog habang inaalala niya ngayon mga kaibigan ang kanyang memories kasama ang kanyang anak, si Shishiba at Shino. At habang nakapikit siya ay bigla na lang lumiwanag ang kanyang paligid nang bigla siyang kinuha ng isang tao na napaubo naman siya dito na sabing, ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo ngayon, Nagumo? So si Nagumo pala ang kumuha ngayon sa kanya mga kaibigan, na wikang maswerte ka na nahanap pa kita. Masyado nang nagbi-bleeding daw ngayon itong si Utsumura, na mamamatay daw sana ito kung di siya nakuha nitong si Nagumo, na muntik na raw siya kanina. Sagot naman ni Utsumura na, bakit mo ito ginawa? Ano bang kailangan mo sa akin? Hindi siya ayaw naman kay Nagumo na wikang, gagawa tayo ng deal, Mr. Utsumura. Kasi ang mundo raw ngayon ng assassin ay masyado raw magulo. Kaya naisipan daw niya na magiging mas madali raw kung meron daw siyang isang buhay na bangkay. Tanong naman ni Utsumura na ano bang ibig mong sabihin? Kaya paliwanag dito ni Nagumo na gusto raw niyang paimbestigahan kay Utsumura ang loob ng JAA patungkol sa nangyaring pagkamatay daw ng kanyang kaibigan, na bilang isang former number 2 raw sa JAA itong si Utsumura ay sa tingin niya may mga koneksyon naman daw siguro ito para masagawa ang investigasyon. At syempre ay may kakayahan din ito na gawin na misyon. Tugon naman ni Utsumura na sabing, gusto mong ipeke ang pagkamatay ko at gawin na kong isa sa mga sundalo mo, at kung tatanggi raw siya ay mamamatay raw siya. Pangiting sagot na Nagumo na tama ka, at papatayin din daw ni Nagumo itong si Amane. Mga salitang nagpagulat kay Utsumura, na sabi pa ni Nagumo na pero kung makumpleto raw ni Utsumura ang misyon siya na raw ang gagawa ng arrangements na pwede nang mamuhay si Utsumura kasama ang kanyang anak na si Amane. Sagot naman ni Utsumura na ever since pa raw nung nasa order pa raw siya ay iniisip niya raw talaga noon na may masamang vibe daw talaga itong si Nagumo, pero hindi niya inaasahan na ganito raw pala kalala o kasama itong si Nagumo. Kaya tinanong niya si Nagumo na sabing, una sa lahat, kanino ka ba talaga nagtatrabaho? Di naman sumagot si Nagumo na sabing, di ba hindi naman nagsasalita ang mga bangkay, Mr. Utsumura? Nasagot naman ni Utsumura na matalino raw talaga itong balasubas na to. Matapos yan ay may kita naman si Shishiba na naglalakad na habang tinatawagan si Usaragi na sabing, Usaragi, ako ito. Tapos na ako rito. Magkita tayo. Nasabi naman ni Shishiba na, ano? Nasa Arashiyama ka? Inabuso mo talaga yung rickshaw driver ah. Di ba sabi mo kanina na gusto mong kumain ng tofu? Na habang nalalakad si Shishiba ay may tumapik naman sa kanya na sinago mo pala, kaya sinabihan muna ni Shishiba si Usaragi na tatawag na lang daw siya muli mamaya. Tanong naman ni Shishiba kay Nagumo na saan ba raw ito namasyal? Sagot naman ni Nagumo na nag-stop by lang daw siya sa Kyoto HQ, na tapos na ba raw dito si Shishiba? Sagot naman ni Shishiba na oo, ayos lang daw lahat dito. Tinalo mo si Mr. Utsumura, di ba? Ang galing naman. Sagot naman ni Shishiba na whatever daw, kasi hindi naman daw talaga siya matatalo ng isang matanda. In which tanong pa ni Nagumo na pinatay ba raw talaga ni Shishiba si Utsumura? Sagot naman ni Shishiba na di ba kakasabi ko lang sa'yo kanina na napaka-annoying naman daw nitong si Nagumo na paulit-ulit ang tanong. Kaya biglang naging seryoso si Nagumo na sabing, nakasalubong ko si Mr. Utsumura sa Kamogawa River. Mga salitang nagpatahimik naman sa atmosphere. Nasabi pa ni Shishiba na, oh, ganoon ba? Hindi pa pala siya patay? Sagot naman ni Nagumo na, wag mo naman akong patawanin. Kailan pa hindi sinisigurado ng isang order member na patay na ang kalaban nito? Nagsinungaling ka. Mga salitang nagpatahimik naman kay Shishiba at nadagdag pa ni Nagumo na wikang, ang pagtulong sa isang wanted na tao at ang pagwasak sa ebidensya nito ayon sa batas ng JAA ang pag-neglect daw na patayin ng kalaban kapantay daw sa isang treason, isang seryosong offense sa organisasyon na may parusa raw kamatayan. Matapos masabi ni Nagumo sagot naman ni Shishiba na, oh, so kupuksain mo ako ngayon. Sige ba, masaya akong harapin ka. Na matapos niyan bigla namang naging
naging seryoso ang dalawa nang maya-maya pa ay tumawa naman si Nagumo na sabing, ha, nakuha kong inis mo. Nagbibiro lang ako. Biro lang yon. Wala naman akong pupuksain dito. Di ba magkaibigan naman tayo? Sagot naman ni Shishiba na naiinis na. Nagwikang, sige, gusto ko talagang sapakin ang pagmumukha mo kahit isang beses lang. Nang matapos niyan ay umalis na si Shishiba na sabi naman ni Nagumo na nakita niya raw si Utsumura sa dulo ng Kamogawa River. Pero wag daw ito mag-alala kasi bangkay na raw yun nung nakita niya. Sagot naman ni Shishiba na oo. Sabi naman ni Nagumo na anyway, nakaramdam daw siya ng relief kasi kung nag-commit pa raw ng treason itong si Shishiba ay mawawalan na raw sila ng dalawang miyembro ng order. Tanong naman ni Shishiba na dalawa. Paliwanag naman ni Nagumo na inexpelled na raw officially itong si Kanaguri at ngayon ay wanted na raw ito dahil sa pagtatago ng ebidensya sa JAA at sa suspected daw na pagkipagsabuatan kina X. At ngayon ay binigyan na raw sila ng order na patayin daw kagad si Kanaguri on site. Sabi naman ni Shishiba na ganun ba? Matutuwa talaga rito si Usaragi. Matapos sa eksenang yan ay balik dito sa JAA. May kita naman si Kanaguri na nagsasalita na sabing noon ay may isa raw siyang mabuting kaibigan na lagi raw niyang kasamang naguhula hoop. Pero isang araw ay nagkaroon daw sila ng away patungkol sa kung ano raw pinakamagandang pelikula. Isa raw napakatinding away nangyari sa kanila ng kanyang kaibigan na isa raw professional assassin. Pero at the end daw mga kaibigan ay nanaig pa rin daw ang kanyang passion sa pelikula. At may kita naman si Sakamoto dito mga kaibigan at ngayon ay tila ba'y nasa isang malaking stage itong dalawa. Nasabi pa ni Kanaguri na para panagutan daw ang kanyang pagpatay sa kanyang kaibigan na yon ay siya raw ang pumalit sa pwesto nito bilang isang order member. Pero ngayon ay parang nagtapos na raw ang kanyang pagiging membro kasi di na raw niya ma-access pa ang kanyang JAA account na siguro ay pinalaya na raw siya ng JAA. Sabi naman ni Sakamoto na hindi raw talaga pwede na ang isang baliw na kaya ni Kanaguri ay nasa order. Kung kaya tinapon na lang ni Kanaguri ang kanyang cellphone na sabing iniisip niya noon na tatanungin daw niya si Sakamoto kung ano raw paborito nitong pelikula bago raw niya ito patayin. Pero naalala raw niya na ayaw niya raw palang pag-usapan ang tungkol sa cinema kasama ang ibang tao. Sagot naman ni Sakamoto habang naghahanda na ng ballpen na sabing huwag ka mag-alala, wala naman akong hilig sa pelikula. Sabay dito na silang magkasabay na umatake na parehas naman nilang naiwasan ang mga atake mga kaibigan na pangiting sabi pa ni Kanaguri na narinig niya raw na may mga movies daw doon sa langit na sa tingin niya ay may matutunan daw talaga si Sakamoto doon. Sagot naman ni Sakamoto na ang mga assassins ay di raw napupunta sa langit. Matapos yan ay pinakita naman ang kaunting flashback ni Kanaguri na kung saan ay sabi niya na may isang movie raw noon na gustong gusto niya nung bata pa siya. Pinapanood daw niya ito lagi hanggang sa nasira raw ang tape kasi napakaganda raw at exciting ang mundo sa movie na ito. Nasabi pa rito ng batang si Kanaguri na gusto niya raw pumunta sa lugar na yon. Na one day nung adult na siya mga kaibigan ay pumunta nga si Kanaguri sa lugar na ginanapan ng pelikula at nakita niya na wala naman daw special sa lugar na ito na mas vibrant pa raw kung tignan ang lugar na ito dun sa black and white movie. Kaya nag-isip noon si Kanaguri na sabing sa ibang bansa, sa mga foreign countries daw, ang kalikasan o pati ang mga tao at ang mga patayan para nagiging maganda raw ang lahat ng yan kapag ka nasa isang film daw ito kaysa sa realidad. Na matapos niyan ay dito sa present ay nagpakawala na si Kanaguri ng mala-laser attack na mula sa kanyang daladalang camera na naiwasan naman ni Sakamoto na tanong pa niya na isa ba raw ang high density laser na weapon ito. Nasagot naman ni Kanaguri na isa lang daw itong liwanag ang lumalabas dito pero meron naman daw talaga siyang isang custom made. Ayaw niya rong kumuha kasi ng film gamit ang standard lang ng camera. Matapos yan ay naghanda na naman si Kanaguri at inatake si Sakamoto na na-block naman ito na kung saan ay may kita na natunaw pa nga ang ballpen nito mula sa atake ni Kanaguri. Tinanong naman ni Kanaguri si Sakamoto na sabing, Sakamoto, bakit ba pinipilit mo ang iyong sarili na hadlangan ako sa mga gagawin ko pa lang? Ganyan ba talaga ka-importante ang pagprotekta sa database at sa ilang mga estudyante ng mga extra lang sa pelikula? O di kaya gusto mo lang na ipaghiganti ang paborito mong guro? Di naman sumagot si Sakamoto kaya dagdag pa ni Kanaguri na wikang makinig ka, Sakamoto. Ang lahat sa mundong ito ay nag-i-exist para sa pelikula. Kasama na dyan ang pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay. Ang buong universe daw mga kaibigan ay ginawa raw para magsilbing isang higanteng movie set na ang lahat ng tao ay pinanganak daw para maging aktor sa pelikula. Sabi pa ni Kanaguri na isa raw oportunidad ang nangyari noon kay Etsuko Satoda upang ma-videohan daw niya ang nakakalungkot daw na material na ang isang guro ay namatay para sa mga estudyante nito. Na kung hinadlangan daw ito ni Sakamoto noon ay madudumihan lang daw ang magandang storya nito na nakuha ba raw yun ni Sakamoto at mamaya ay gagawan din daw niya si Sakamoto ng isang eksena na sana ay wag daw pairalin ni Sakamoto ang pagiging walang pasensya daw nito to the point na mapapahina na raw ni Sakamoto ang malakas sana na emotional impact ng pagkamatay ni Satoda Sensei. Mga salitang nagpagalit ng gusto kay Sakamoto na matapos ang kanyang ginawang to ay may kita naman na papahulog na ngayon ng mga malalaking metal pipe na kaibigan na sabi pa ni Sakamoto na ang gawa raw mula sa isang taong walang puso ay hindi raw makakatouch
sa puso ng kahit ni sino. Sabay inatake ng Sakamoto si Kanaguri nitong mga metal pipes na kahit umiiwas ngayon si Kanaguri ay patuloy pa rin ang pagbato ni Sakamoto sa mga metal pipes na yan mga kaibigan relentlessly. Nasabi naman ni Kanaguri na napakaslappy naman daw ng mga attacking yan. Na kung i-reject daw ni Sakamoto ang work of art base lang sa kung sino ang gumawa nito, then di raw talaga mai-encounter ni Sakamoto ang mga magagandang pelikula. Sabay nagpunta na siya sa likuran nito at tinutukan niya ng camera itong si Sakamoto na sa kanyang pag-release ng liwanag mula dito ay ang tinamaan naman mga kaibigan ay ang likuran ni Kanaguri mismo at may kita ang kanyang camera na patuloy na nagre-release ng liwanag. Na nang tinignan ni Kanaguri ang kanyang likod ay may kita naman ang liwanag na nagre-reflect pala sa bawat metal pipes mga kaibigan dahilan na tinamaan siya ng kanyang sariling atake kanina. Kaya sabi rito ni Kanaguri na plinano raw pala ni Sakamoto na gawin ang kanyang pag-atake ng mga metal pipes kanina. Na kung saan ay may kita nga na hawak-hawak ngayon ni Sakamoto ang isang metal pipe na siyang kanyang ginamit para i-deflect ang atake kanina ni Kanaguri. Kaya napasabi naman si Kanaguri na wikang para itong movie na entrapment. Napaka-interesting daw. Sabay magkasabay na silang umatake habang iniwasan ang mga ray of light at ang kanilang atake mga kaibigan. At realizing na naging sagabal itong refleksyon ng liwanag ay dito na sinira ni Kanaguri ang kanyang camera na sabing na surpresa raw siya kasi nakakatuwa raw pala si Sakamoto. Kung kaya't nang susuntukin na sana siya ni Sakamoto ay nagawa naman niyang mapigilan ang suntok nito na sabing unfortunately ang era raw ng live action ay nagtapos na raw kay Jackie Chan. Whether isa raw legendary assassin o hindi, itong si Sakamoto ay ang isang action actor ay isa lang daw talagang action actor. Na ang mga galaw daw nito ay napaka-predictable lang daw. Kaya nagsalita naman si Sakamoto na sabing kung ganon, ay nagtaka naman si Kanaguri nang masabi yan ni Sakamoto. Nasabi pa ni Sakamoto na may ipapakita ko sa'yo na di mo pa naranasan o na-experience noon, ang 4DX. Sabay hinawakan na niya ang kamay ni Kanaguri. Nasabi naman ni Kanaguri na isa itong Aikido na kung saan ay nang nasa awkward position na si Kanaguri ay naganda naman si Sakamoto at sinipa ng napakalakas si Kanaguri na nagpalipad dito sa itaas. At di lang yan, sinalubong pa siya ni Sakamoto ng isang atake gamit ang metal pipe na nagpatalsik kay Kanaguri kasamang isang upuan na tumalsik naman sa back corner dahilan na lumabas naman ang liwanag dito. Sabi naman sa isipan ni Kanaguri na bakit ang lalaking to ay isa lang naman sanang extra na nagretiro na ilang taon na raw nakalilipas mula nang nagretiro ito. Sabay may kita rito mga kaibigan na patuloy pa rin ang pagiging agresibo nitong ating bida at ang kanilang anino ay may kita naman sa buong stage. Kasunod yan ay nagpaulala ng mga suntok sa Sakamoto at gulpi sarado talaga rito si Kanaguri. Nasabi pa sa isipan nito habang binubugbog siya ni Sakamoto na wikang bakit ang mga galaw daw ni Sakamoto ay masyado raw mabilis para sa kanyang mga lens na di raw ito nasusundan. Kung kaya't habang iniinda niya ang mga atake nito ay isabi pa niya na isang aksyon daw na nagsusurpass sa cinema. Hindi raw niya alam na ang taong ganito ay nag-i-exist daw pala na napakagaling. Kailangan daw niya itong ma-videohan na ito na raw ang dahilan sa kung bakit mahal niya talaga ang pelikula. Nang masabi ni Kanaguri ay tumadon na si Sakamoto at huminga ng malalim, sabay inihipan niya ng napakalakas ang pipe na isang napakalakas na blow na nagpatalsik kay Kanaguri. Sabay sabi pa ni Sakamoto na manatili lang daw itong si Kanaguri sa fictional world nito, in which ay tinapos na niya ang kanyang salita na wikang hasta la vista, baby. Napangiti naman si Kanaguri na sabing, hoy, mahilig ka rin pala sa pelikula. So grabe ang tindi ng ginawa ni Sakamoto mga kaibigan na denominate niya talaga si Kanaguri. Subalit di lang dyan nagtatapos ang kanilang laban. Na paano kung sasabihin ko sa inyo na nagsisimula pa lang yan kasi sa susunod ay seryoso na talaga itong dalawa mga kaibigan na isang deathmatch na talaga na may halong napakatinding twist. Kaya tutok lang kayo kasi dito muna natin tatrasin yung video sa last panel ito. Kaya naman kung gusto niyo ang ating video, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.